Yan, pag nahugot nyo siya ng pababa, pwede nyo na siyang hatakin, no? Pero dahan-dahan lang yung paghatak para maganda yung pagkatanggal nyo. So, ganito lang. Yun, di ba? So, saglit lang. So, buksan na natin. Tingnan natin sa loob kung ano yung itsura niya. Kung okay pa ba or talagang palitin na to para magkaalaman na rin. Total, meron naman na tayong nakaprepare eh. So, ito na. Alright! Ayan, sa video ito, magpapalit tayo ng fuel filter. No? So, ito yung NMAX na kasalukuyan natin ginagawa. So, ito yung ipapalit natin na fuel filter. Made in Indonesia na genuine parts. Okay? So, tara, baklasin na natin agad para mabilis. Hindi na tayo masyadong matagalan. So, unang-una, kailangan nating baklasin is dito sa baba. So, dito ako magbabaklas ngayon. Bago ko baklasin yung mismong tangke, kailangan ko munang baklasin itong hose na to na papuntang injector. Ito yung hose ng fuel pump. At ito naman yung sa may fuel pump motor na wire. So meron kayong huhugutin na tatlo dito. So ito rin, tapos yung isa dun sa dulo. So madali lang hugutin to, pipindutin nyo lang. Ayan. Tapos, yung sa may dulo, pipindutin lang din. Ito yung sa may floater, sensor. Yan. Fuel pala, sorry. Fuel sensor. Okay. Ito naman yung sa may fuel pump. Okay. So, dito, gagamit kayo ng flat screw. Tapos, hahawakan nyo siyang ganyan. Ganon din sa kabila. Para may tulak nyo siya, no? Tapos, pwede nyo siyang hugutin pababa. Yan. Pag nahugot nyo siya ng pababa, pwede nyo na siyang hatakin, no? Pero dahan-dahan lang yung paghatak para maganda yung pagkatanggal nyo. So, ganito lang. Yun, di ba? So, saglit lang. So, yan. So, kailangan nyo munang ibaba yan bago nyo siya hugutin dahil hindi nyo mahuhugot yan. Okay? So, okay na tayo dyan. Diretso, baklas na agad tayo ng tangke. So, meron lang naman tong 4 na digits, no? 10mm. So, gagamit tayo ng 10mm. Yan. So, pagbabaklas, syempre, counterclockwise or pabaliktad na ikot ng relo. So, dito naman tayo sa kabila. Dalawa rin yan. Ayan, o. Yan. Okay. So, pagkatapos nating matanggal, dito tayo sa my left side. Dito tayo magtatanggal ng tangke. So, dito, bababa nyo lang siya. So, medyo hahanapin nyo lang, no? Pero mas mapapadali pag tatanggalin nyo yung takip. So, sa akin, hindi ko na tinanggal. Pero, matatanggal din naman yan. Ayan. So, yun. Yung sa nailusot ko na siya dito sa may kaliwa. So, yan. Tanggal na natin yung tangke. At syempre, merong gas yan. Kaya, tatanggalin din natin yung laman. Ayan. So, nag-prepare ako dito ng lagayan ng palamig na hindi na nagagamit. Okay. Diyan natin ilalagay pansamantala yung ating pondo ng gas ng tangke. Yun. So, natapon pa, no? Ayan. Di bali, okay lang yan. Marami pa naman. Yan, so, drain muna natin para maganda yung pagbaklas natin. So, dito, tanggalin na natin yung kanyang pinaka-lock, no? Or bracket. So, tatandaan nyo lang yung position, no? So, hindi naman kayo malilito dyan. Gamit kayo ng 4mm na, Allen, no? Allen wrench. So, counterclockwise, 4 lang din ulit. Okay. Tapos, tatanggalin tong bracket niya na lock. So, dito tatandaan niyo pala itong mga itong part na to. Para hindi kayo magkamali ito. Alam niyo yung butas na yan, yung bilog na yan. Ayun yan diyan siya, nakaslat. Yan lang talaga yung pinakatatandaan niyo diyan, hindi na kayo magkakamali sa pagbabalik mamaya. Okay? So, tandaan niyo yun yung kuntil na yon na bilog, yan. Doon siya tatama. Hindi na kayo magkakamali sa pagbabalik nito. Sobrang dali na lang. Okay, so tanggalin na natin yung assembly, no? So, yan. Tatagilid nyo lang. Tapos, dahan-dahan yung paghuhugot. Okay? Ganito lang. Dahan-dahan. Hahanapin nyo lang yung spot na kung saan siya maluwag. So, yan. Ganyan lang.
Tapos, syempre, yung pinaka-floater, sama na rin natin. Kung mapapansin niya sa loob, oh, kaya napakahalaga talaga na mayroong fuel filter to kasi medyo yung mga dumi. Ayan, so tingnan nyo naman gaano kaitim, no? Ang itim na nung fuel filter niya. So hindi ko alam kung gaano nakatagal yung last na palit ito kasi second hand na nabili ng kapatid ko to eh. Ayan, so hindi namin alam kung kailan. Kaya nag-decide kami na palitan na lang para ma-sure. So, sabi sa manual, 12,000 kilometers yung bago ka magpalit. So, dito, sisimulan na namin siguro yung another 12,000 bago ulit palitan. Dahil bumili naman tayo ng dalawa nun. Okay? So, bakit nga ba mahalaga na mayroong fuel filter ang motor? Kasi siya yung sumasala ng mga dumi. Tulad nito, kita nyo yan sa loob. Ayun o, kita nyo. O, diba? O, marumi yan no? Ayan, imagine nyo, yan yung C66 sa injector nyo, diba? Magbabara yan sa throttle body. Okay? So, linisin muna natin, no? Bago natin isauli at bago natin, sa uli muna, linisin muna natin ng bahagya para naman matanggal yung mga debris na nandyan, no? Ayan, ang dami, ang dami mga dumi. So, linisin na lang din natin kasi nabuksan na rin lang natin. Sabay na natin yung paglilinis, no? Okay? Ganyan lang. So, step by step yung natin, mga bro, no? Yung ating paglilinis, tsaka pagpapalit para mas masundan nyo at meron na kayong idea, hindi na kayo mahirapan maski sa pagbaklas. Siguro mahirapan na lang kayo dun sa pagbaklas ng kaha. Pero self-explanatory naman yung pagbaklas kasi more on mga clip and screws lang naman yun. Okay? So maganda kasi kung mabaklas nyo yung buong tangke para malinisan nyo rin. Tsaka yun nga. So ginawa ko dun sa tangke, nilinisan ko rin siya, nilagyan ko siya ng gasolina kaso di ko na napakita sa video. So, ngayon, sinasabi ko na lang yung ginawa ko doon. Yun, hinugasan ko pa siya ng gasolina para mas ma-flush natin lahat ng mga dumi na nandun. Kaya nga, napakahalaga na mayroong fuel filter ang mga ganitong klaseng motor kasi nga, yun nga, pwedeng pumasok yan doon sa, injector natin at magbabara yan. Mag-cause na, diba, magdumi. So, maapektuhan niya yung andar ng motor natin pagka ganyan. So, dito, mapapansin nyo, ayan papakita ko sa inyo. Pakita ko lang sa inyo. Ayan meron siyang clip. Ito. Yung clip na yan yung galing dun sa Ayan yan yung naglalak dyan sa ating fuel filter. So, kabilaan yan. Ngayon, kahit itulak mo yan, hindi mo siya basta-basta matatanggal. Kasi usually, ganun lang naman ang pagbaklas dyan eh. Ipupush mo yan para matanggal mo siya. Ngayon, ang gagawin natin, dahil mahirap talagang tanggalin yan, hindi siya basta-basta, sisirain natin yung lumang fuel filter. Pero, wag yung tatamaan or ikakat yung mismong lock. Yung tinuturo ko kanina. Okay, wag yun yung ikakat nyo Ang ikat nyo is yung mismong bahagi nung fuel filter. So, wait lang. Hindi ko lang naipakita sa video dahil ko yung sa may camera, hindi ko siya naitapat. Ayan, so kinat ko siya. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano yung part na kinat. Para alam nyo kung ano yung hindi kayo magkamali. So, ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Sayang lang, hindi ko lang yung camera, hindi ko na-angle ng maayos. Kala ko nakatapat eh. Ayun, so, natanggal ko na siya. Ayan ayan. So, sa bagay, naituro ko naman kanina, yung itsura niyan. Yung sinira ko ito, yung sa may fuel filter. Yan yung sisirain nyo. Total, papalitan din naman natin yan. So, yan. So, okay. Ayan. So, ito na. So, nilinis ko pa siya ulit. Yan. Para yung mga ibang dumi na kumapit sa kamay ko kanina is matanggal natin. So, kita nyo. Yan didikit na natin. So, yun yung sinira natin kita nyo ang itim. So, ganito ang position niya pag ikakabit. Okay? So, ito yung luma. Ito naman yung bago. Buksan na natin para makita nyo kung paano ba siya isalpak. Okay. So, sobrang dali lang isalpak nito. Yun nga lang, dapat maingat din para hindi siya madumihan, So, ganito, pareho lang naman yan, So, ganyan yung position niya pagka ikakabit. Okay? So, kita nyo naman ang layo ng diferensya, Ang layo, ang itim na, Pag kasi pinatagal pa natin yan, pwedeng magbara at mangitim yan. Mahihirapan na yung, gasolina na dumaan dyan, Kaya talagang pinapalitan to.
So, sa pagkakabit, ganito lang. Kita nyo. Ayan o. Ganito lang. Papasok nyo lang siya. Ayan. Dahan-dahan. Konting push lang. Maikakabit nyo rin yan. So, medyo may katigasan lang talaga siya. Normally, ganyan talaga. Pero, hahanapin nyo lang yung kung saan siya talagang mag-fit. Parang ganito. Ayun o. O, diba? O, ganun lang. O, diba? Simple lang o. O, okay na. Diba? Okay na ulit siya. Yun o. O. Yan. So, siguraduhin nyo na nakaklip yan. Yan. Diba? Okay siya, no? O, ang linis. So, after nyo may dikit yan, pwede na natin itong kabit. At, syempre, itong luma, tapon na natin yan kasi wala na yan. Ito na lang yung pinaka-ano natin. So, after ulit ng 12,000 kilometers, papalitan ulit natin to. Okay? So, ginawan lang natin ng video para makita nyo yung step by step talaga na gagawin natin dito. Ayan. So, dito, mapapansin nyo, nilinis ko tong pinaka-rubber na ano niya, o-ring. O, no? Pinaka-o-ring niya. Tsaka nilagyan ko ng konting grasa. Maski yung dito, niliha ko siya, oh, to. Kasi may mga kalawang to kanina, 'di ba? Kita nyo sa video. So, niliha ko siya. Tinanggal ko yung mga iba't ibang bugkos ng kalawang dyan. Tapos, ayan, nilagyan din natin ng konting grasa. Konti lang, hindi siya dapat sobrang dami. Kasi, para lang hindi siya basta-basta ulit kalawangin. Kasi nasa nasa bandang ilalim ng motor natin yan. Ng tangke. Kaya, prone sa, yun nga, kalawang. Kaya, i-prevent lang natin, lagyan lang natin ng konting-konti lang na grasa. Dito naman sa pagbabalik sa pinaka, o-ring na to, yung rubber na gasket na to, ito yung flat side. Yan. Ito naman yung medyo, nakaangat. So, yan yung flat side, yun yung hihiga dun sa mismong bilog natin, no? Yan yan. So, ang nakalitaw dyan yung nilagyan natin ng grasa. So, dito, pasok natin siya dito. Ito yung flat side. Siya yung lalapat doon sa pinaka-assembly natin. Parang ganito. Yan. Tapos, hindi kayo magkakamali dyan kasi meron siyang slotted. Yan, ha. Yung slot na yan, dalawang slot, maliit tsaka malaki. Dyan nyo siya ilalagay. Yan. So, napaka-imposible na magkamali kayo dyan. So, ilagay natin. Okay. Ganyan. Lagay natin siyang ganyan. Yun. Linisin natin. Baka may mga konting dumi pa dyan. Tanggalin natin para sure ball na malinis. Yun yung sisiguraduhin natin na malinis tong ibabalik natin. So, ayan. Pupush nyo lang ng konting-konti para naman hindi siya maipit or ma-disalign. No? Ayan. Tapos, pwede na natin siyang ibalik. So, dahan-dahanin lang natin. So, ganito natin siya ibabalik. Tingnan nyo. Yan o. O, diba? Kita nyo, nilusot lang natin. Tapos, pasok mo na ng paunti-unti. Ganun lang, diba? O. Tapos, ganyan. Ihaharap nyo sa may bandang ganyan o, yan o. Oops. Okay lang yan. Kasi nga, meron naman tayong palatandaan dyan. Meron tayong guide. Ang magtuturo dyan is yung, yan. Ito. Tandaan nyo yan, di ba? Pasok nyo. Tapos, lagay natin. Tapat nyo yung kuntil. Ayan, yung kuntil na yan. Oops. Siyempre, hindi nakatapat yung sa may screw natin. Okay? So, itatapat lang natin yan. Ayun, di ba? Ganun lang, di ba? So, hindi kayo mag-aalala dun sa pagbabalik kasi basta may palatandaan lang tayo dyan, hindi kayo magkakamali. Tapos, lagay na natin yung mga 4mm na Allen bolts. So, clockwise yung higpit at kailangan balance yung higpit, no? Yan. Crosswise, yan. After nating mahigpitan, solid na natin sa chassis ng ating motor. Ayun. So, dito, hindi ko muna siya nilagyan ng gasolina. Oh, mamaya na lang natin isasalin ulit yung gasolina niya. Para naman, hindi tayo mahirapan. So, ayan. Yun. So, after, yan, tatapat nyo lang dun sa dati niyang butas. So, ito, madali na lang tong steps na to kasi napalitan na natin siya ng fuel filter. Yan. Tapos, talagay na natin yung, tatapat nyo lang muna sa butas. Tapos, lagay na natin yung kanyang mga bolts, no? 10mm na bolts. So, tapos higpitan na lang din natin. So, dalawa dito sa kabila at dalawa din dun sa kabilang side.
Ayan. So, ganyan lang, oh. O, diba? O, diba? Yan, oh. Ganyan lang, no? Ganyan lang yung steps natin. So, I hope na, na nasusundan nyo yung video natin at pasensya na kayo kung meron man akong malagpasan, no? Dun sa mga ginawa natin. Kayo na lang yung bahalang, mag-discover, no? So, hindi ko man maibigay lahat yung talagang perfect na pag-deliver sa video dahil hindi naman talaga tayo expert, no? Nag-share lang tayo ng kaunting kaalaman na nalalaman din natin para naman maibahagi ko ito sa inyo ng maayos. Na hanggat maaari is maintindihan nyo rin. Kaya, ayun. So, yan. Soli na natin yung mga bolts. At after nito, after nating higpitan to, susoli naman natin yung mga tatlong tinanggal natin kanina na yung sa may fuel pump na hose, sa may fuel pump motor na supply, tsaka yung sa may sensor ng floater. So, ito yon. Soli na natin. So, ang position niyan, kailangan nasa baba siya, no? Ganyan. So, nakaliko. Na yun yan, nakaliko yung, yung hose ng ganyan. Tapos, ito nasa baba. Tapos, tulak nyo lang. Maririnig nyo naman, di ba? Narinig nyo naman yung, click niya. Pagkatapos niyan, ilalagay naman din natin itong sa may fuel pump motor na supply. So, yan yung supply ng fuel pump motor natin, no? Ito naman yung sa may fuel sensor natin. Siya yung, sa may fuel indicator, no? Yan. So, yung sa may natin, dashboard. So, meron tong tamang lagay. Ito, tutunog to. Ayan, narinig nyo? Tumunog, di ba? Yan. So, hindi kayo magkakamali sa pagbabalik dyan. Okay? So, sali na natin yung, gasolina na tinanggal natin kanina. So, gumamit na lang ako ng, dahil hindi ko mahanap yung embudo ko, no? Ayan. So, punasan natin yung mga excess. Okay? Balik natin. Tapos, saka na natin i-testing kung gagana na ba. Ayun. Andar na. O, diba? Okay na. So, napansin ko dito, no? Mas naging responsive yung sa throttle niya. Although, okay naman yung dati, dahil hindi pa naman to talaga, wala pa naman siyang problema. Yun nga lang, isipan kong palitan kasi nga, diba, nakabukas rin lang, ipalitan na natin, diba? And yun nga, nalaman natin na maitim na rin pala yung fuel filter niya. So, mas maitim na rin na mapalitan siya habang nakahubad pa yung kasi yun nga, winawiring natin to, inaayos natin yung mga ibang pwedeng ayusin, no? So, ayun. So, check natin kung may leak. Baka nag-leak. Ayun, all goods. Ayan, so, sana nakapulutan yung ng aral tong video natin, mga bro, no? At huwag nyo sana kalimutang sa atin, subscribe, no? Saka share ng video. So, salamat sa panonood niyo, mga bro.